Nananawagan ng ilang residente ng Cebu na imbestigahan ang pumalyang dike ng manalasa ang Bagyong Tino at kanilang itinuturong dahilan ng matinding pagbaha. Pagtitiyak naman ng DPWH, may mananagot sa naturang kapabayaan. Si Clazel Pardilla sa sentro ng balita. Wala ng buhay ng matagpuan ni Lani ang kanyang mga magulang matapos anurin ng baha sa Barangay Kotkot sa bayan ng Liloan sa probinsya ng Cebu. Masakit, ma'am. Umiiyak kami, yung mga kapatid ko. Iyak ng iyak kasi yung ama kasi namin, ma'am, mabait. Nakaligtas pero sugatan naman si Libby na winasak ang kisame ng kanilang bahay para makaakyat sa bubong at mailikas ang kanyang anak. Buhay sila pero nawawala pa rin ang ilan sa kanilang mga kaanak. Nakagano na lang kami, tapos hanggang dito na yung tubig. May mga sugat kami kasi pinaakyat kami. Doon na kami sa bubong hanggang nag-umaga. Ang lamig talaga. Hindi namin kaya pero nag-ano na lang kami ng lakas na loob para mabuhay. Nakapanlulumo ang iniwan ng Bagyong Tino sa Barangay Kotkot, Liloan, norteng bahagi ng probinsya ng Cebu na hindi halos mapasok nitong mga nagdang araw dahil sa tindi ng pinsala. Halos 2 palapag ng bahay ang taas ng tubig nang bumayo ang Bagyong Tino na nagpalubog at tumangay sa mga bahay, nagtumbahan ng mga poste at nagbagsakan ng mga puno. Yung sa par kasi namin pumutok yung ginawa nilang dike. Yun. Tapos napundo yung tubig. Tapos may mga pader. Pag was out ng mga pader, ayun, yung tubig talagang pumunta na. Malaki ang tubig, ma'am. Opo, ang laki talaga. So yung flood control po yung nasira, kailan po yung ginawa? Hindi pa yun tapos eh. Tagal na yung ginawa, ma'am, pero walang patapos-tapos. Sinisisi ng mga residente ang nasirang flood control na ito sa Barangay Kotkot, Purok ng Kailaya. Kwento nila nang lumakas ang ulan, tumaas ang tubig at nagiba ang dike. Nagbulwak daw yan ng maraming tubig na sumira sa kanilang mga kabahayan at kumitil sa kanilang mga mahal sa buhay. Parang tsunami, ma'am. Pag sira ng, ma'am, dike, parang tsunami yung tubig, ma'am. Nasira lahat ang mga bahay dun. Pader. Nasira lahat. Damay na yun sa inyo? Damay naman. Lahat dito. Damay. Tila biskwit na nahati sa gitna ang pader ng dike. Lumitaw ang ilang pirasong bakal, manipis at tila ang paw sa gitna. Hustisya ang panawagan ng mga residente. Sana maimbestigahan talaga ito. Ito talagang tunay na dapat imbestigahan dahilan. Dahil daming namatay ng mga tao. Pinaiimbestigahan na ng Department of Public Works and Highways ang mga palpak na flood control project. Poorly planned, poorly executed, and we don't know kung may kalokohan din dito. So that will be up to the ICI investigators to find out. Pero definitely, kaya may mga mananagot dito. Lives were lost here. Hindi ito basta bahay lang. Sumampa na sa 131 ang bilang ng mga nai-report na nasawi sa probinsya at lungsod ng Cebu. 39 na-recover sa Kotkot River, 20 residente ng Liloan, 16 mula sa Compostela, 3 ang hindi pa nakikilala. Panawagan ng mga nakaligtas. Nawas out ang bahay namin, lahat-lahat, wala kaming tulugan, wala kaming mga damit, mga bata, wala mga pagkain, wala lahat was out. Pang 3 days na rin Pang 3 days na ngayon, wala kaming mabibilhan. Dumating na pagkain, no tulong na dumating dito. Hanggang gabi, puspusan sa pagriripak at pag-overtime ang mga volunteer at empleyado ng Kapitolyo. Simula ngayong araw, hindi na lamang maghahatid ng relief goods ang Cebu Provincial Government. Hindi lang yung mga relief goods or rice or canned goods na kailangan pang lutuin kasi wala pang tubig, wala pang kuryente. So, ang kailangan talaga are ready-to-eat foods, yung cooked meals already. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.